Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Yuri kay Dre. Hapon na, tapos na nila ang lahat ng gawain sa inn. Tila hindi man lamang ito napagod. Buong tiyagang ginawa nito ang lahat ng mga gawain niya. Pinagtatawanan nito ang pagiging slave niya. Since tapos ko na ang lahat ng trabaho, it's now my duty to entertain you. Ano? Gulat na tanong niya. Relax ka lang, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Itinigil nito ang sasakyan nito sa tabi ng kalsada na papasok sa pulang lawa. Bumaba ito at buong suyong inalalayan siya makababa ng sasakyan. Anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong niya. Well, gonna have fun? Trust me, tara na. Iginiya siya nito patungo sa lawa. Bat-bat pa rin siya ng pagtataka kung bakit siya dinala nito roon. Laking gulat niya nang sapitin nila ang isang bahagi ng lawa at makitang may nakalatag na picnic blanket doon. Sa ibabaw niyon ay mayroong picnic basket na punong-puno ng pagkain. Napapalibutan din ito ang bahaging iyon ng mga pulang rosas. At sa di kalayuan ay nakatayo ang tripod kung saan may nakapatong na kamera. Surprise! Wika nito sa kanya. Ano to? Aniya nang balingan nito. Diba sabi ko sa'yo, today is yours day. Pero hindi ko naman birthday. Maski na, I just wanted to give you a special day. Sa ganon, ay makakalimutan mo kahit sandali lahat ng problema mo. Napatitig siya dito. She felt like crying. Natutuwa siya sa pag-aabala nitong ipakita ang pagdadaman at pagdamay niya sa kanya. Upo tayo? Anito, inalalayan siya nito sa pag-upo sa nakalatag na blanket. Kinontrata ko si Nakara, Art, Tatay Tamyong at Nanay Kuring para sa araw na to. Pumayag naman sila dahil sang-ayon sila na kailangan mo nga ng pahinga. Bakit mo ginagawa to? Seryosong tanong niya habang abala ito sa pag-aasikaso sa kanya. Ikinuha siya nito ng pinggan at sinalinan nito ng isang serving ng spaghetti. Because I want you to be happy. Seryosong tagon nito. Nagangat ito ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. At that moment, she knew she was indeed happy. Sa gitna ng mga problema niya, hindi niya inakalang magiging ganun siya kasaya. Masaya siya dahil kasama niya ito. Masaya siya dahil alam niyang katuwang niya ito sa kalungkutan niya. Masaya siya dahil mahal niya ito. Hindi na niya kayang itanggi pa ang kanyang nadarama. Sa maikling panahong nagkasama niya ito, iniba nito ang bawat araw niya. She thought she would never like him the first time she saw him. She was right. She just didn't like him. In fact, she loved him. Ipinitik nito ang mga daliri nito sa harap niya. Hoy, natulala ka na riyan. Sita nito sa kanya. Ha? Kumain na tayo. Itinoon niya ang atensyon sa isang plato ng spaghetti na inihain nito sa kanya. Tahimik silang kumain. Walang inikan, walang kibuan. Pagkatapos iniyaya siya nitong lumapit sa pampang. Alam mo, ang ganda-ganda nitong lawa kapag sunset. Wika nito sa kanya. Talaga? Oo, talagang namumulang tubig dahil sa sinag ng paglubog ng araw. Sabi nga ng mga taga rito. Kaya nga raw nila tinawag na pulang lawa. Hindi mo pa nakikita ang lawa kapag sunset? Hindi pa. Nung bata pa kasi ako, madalas akong takbuhin at takutin ng mga laro ko. May engkanto raw dito sa lawa, kaya hindi ako nagpupunta rito kapag hapon na. Nang lumaki ako, hindi ko nakahiligyan ng mamasyal lalo na kapag malapit ng gumabi. Pambihira ka naman, pues ngayon makikita mo na. Pero Dre, kailangan natin bumalik sa inn para sa hapunan. Relax, kaya na yun ni Nakara. Ipinagpaalam na naman kita sa kanila. And don't worry, hindi na tayo maliligaw ngayon dahil nakausap ako sa engkanto na huwag muna tayong paglaruan sa ngayon. Sirha ka talaga. Alam mo, napakaganda ng lugar nyo. Talaga? Pero bakit kaya nalulugi ang inamin? Dahil paunti ng paunti ang mga taong gustong magstay sa lumang bahay na gaya ng bahay namin? Kulang lang siguro kayo sa promotion. Hayaan mo, isasama ko sa travel mag ang iyong mga pictures ng inn mo. Ire-recommend ako sa editor na gawa niyo ng write-up. Total, malakas naman ako ron. Baka by that time, wala nang inamin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanan itaguyod ang Red Paradise. Hey, di ba ang sabi ko, kalimutan mo muna ang problema.
Tumigil ito sa paglalakad at humarap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang baba at iniangat iyon. Don't think about anything else. Close your eyes. Sinunod niya ang sinabi nito. Pumikit siya. Now, breathe in. Then out. Hayaan mo maglakbay ang isip mo. Drain all your negative thoughts. Lahat lang ng masasaya. Lahat lang ng magaganda. Iyon lang ang hayaan mong dumaloy sa isip mo. Utos nito sa kanya. Ginawa niya ang sinabi nito. Huminga siya ng malalim at hinayaang dumaloy ang masasayang sandali niya kasama ang kanyang mama at papa. Ang magagandang lugar na pupuntahan niya, ang flower farm, ang mga bulaklak, si Dre at ang napakatamis ng ngiti nito. Now, open your eyes. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang mamula-mulang sinag ng paglubog ng araw. Pulang-pula ang paligid, naging tubig ang lawa. Tama nga si Jay, napakaganda ng lawa kapag lumulubog na ang araw. Para silang nasa ibang mundo. Beautiful, paanas na bulong nito sa tapat ng kanyang tenga. Oo nga, ang ganda pala rito. No, I mean you. Napalingon siya rito, naguguluhan siya sa sinasabi nito. Hindi na siya mapakali nang titigan siya nito. Tila siya nagmagnekto ang mga mata nito. His gaze slowly hypnotized her, gradually lifting her up from the ground. Dre, bakit ba ayaw maniwalang maganda ka? Because I know I'm not. Of course you are. You're more than just a pretty face, Yuri. You're a beautiful soul. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at saka hinawi ang mga hibla ng buhok niyang bahagyang tumambing sa kanyang mukha. Ikinulong nito sa mga palad nito ang kanyang mukha at unti-unti nitong inilapit ang mga labi nito sa mga labi niya. Lumakas ang pagtahip ng kanyang dibdib. Tila nag-uunahan ang pintig ng kanyang puso. Pumikit siya, hinintay ang pagdampi ng bibig nito sa bibig niya. Para siyang matutunaw, pakiramdam niya ay nakalutang siya sa ere na kahit ang mga engkanto ay hindi kayang abutin ang kinalagayan niya. Mula sa marahang pagdampi ay naging maalab ang paghalik sa kanya ni Dre. Naging mas mapanliksik ang mga labi nito at nagpaubaya siya. Hinayaan niya ikulong siya nito sa mga bisig nito. Hinayaan niyang dumikit ang malambot na katawan niya sa matigas na mga kalamnan nito. She felt safe. She felt loved. Their kiss continued and so was the elating feeling that continued to engulf her. Naramdaman na lang niya ang pagpasok ng isang kamay nito sa ilalim ng kanyang blusa. She felt like burning, lalong umalab ang kakaibang init nito sa buong katawan niya. I need you, Yuri. Bulong nito sa tapat ng kanyang tenga. Pinangko siya nito. Slowly, as if she would break, he put her down. Lalong tumindi ang kanyang pananabik. Parang anumang oras ay malulunod siya sa kakaibang nadarama. When he stooped down to conquer her lips, she was more than willing to give in. She pulled him on top of her as she slowly laid down the mat. At nang isa-isang tanggalin nito ang mga saplot niya, hindi siya tumutol. She wanted him. No, she needed him. Madilim na makabalik si Dre at Yuri sa inn. Wala silang imikan habang daan. Tila nagpapakiramdaman at tinatansya ang bawat isa. Nang ihinto nito ang sasakyan sa harap ng inn, hindi na hinintay ni Yuri ang ay pagbukas siya nito ng car door. Agad siyang umibis ng sasakyan. Gusto niyang lumayo rito. She couldn't stand to be beside him. Litong-lito na siya. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanyang puso dahil sa namagitan sa kanila, pero natatakot din siya sa maaaring kahinatnan niyon. Ngunit bago pa man siya makaabot sa front door, ay napigilan siya nito sa isang braso. Yuri, wait. What's wrong? Dre, about what happened? Let's just... Today is a special day. You made it special for me. Dre, mahal kita, Yuri. I know it sounds crazy dahil sandali pa lang tayo nagkakilala, pero pakiramdam ko, I've known you all my life. Tuluyan na siyang napaluha. Nananaginip ba siya? Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Pakiramdam niya, siya lamang at sila lang ni Dre ang tao sa lugar na iyon. Standing underneath the moonlight with the stars showering the black sky, she looked into his eyes. And she saw her on reflection into his brown eyes, a different her. Then she knew she was in love. Mahal din kita, Dre. Pag-amin na niya, magde-deny pa ba siya kung iyon naman talaga nadarama niya?
Muli nitong inangkan ang kanyang mga labi. Hayo na naman siya, tila lumilipad sa langit. Nagising si Dre sa sunod-sunod na pagring ng kanyang cellphone. Napasulyap siya kay Yuri na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inalis ang isang braso nito na nakayakap sa kanyang katawan. Saka siya umupo sa kama at inabot ang cellphone sa bedside table. "Hello, Dre?" Bumungad sa kanya na nasa kabilang linya. Umiiyak ito at nahihimigan niya sa boses ang matinding pag-alala. "Mom?" "Dre, ang daddy mo. Inatake ang daddy mo." "What?" Gulat na tanong niya. "Dinala namin siya sa ospital. He is in a coma. Critical ang kondisyon niya. Please come home, son. I need you here." "Yes, Mom. I'll be there." Pinindot niya ang end call button. Napatingin siya kay Yuri. Ayos na sana ang lahat. He had a wonderful night with the woman he truly loved. How could he leave her now? But his parents needed him. His father was a control freak. Nung bata pa siya, pakiramdam niya pati ang pagsikat ng araw at ang pagpatak ng ulan ay kayang kontrolin ng kanyang ama. But he wasn't that powerful after all. At ngayon, nalulungkot siya. Naging diktator man ito sa kanya, ama pa rin niya ito at natatakot siyang mawala ito sa kanya. Iminulat ni Yuri ang kanyang mga mata. Sandali pa siya nagulumihanan. Nasaan ba siya? Nagpalingalinga siya. Oo nga pala, sa silid ni Dre siya nakatulog ng nagdaang gabi. She remembered what happened. Everything was so magical. It was as if it was just a wonderful dream. He confessed his love to her. At buong magdamag na paulit-ulit nitong pinatunayan iyon. He could almost feel him beside. Napatingin siya sa kanyang tabi. Nasaan si Dre? Tanong niya sa kanyang sarili nang makita ang unan lamang ang katabi niya. Panaginip lang ba ang lahat? Nahagip ng kanyang tingin ang isang nakatiklop na papel sa bedside table. Umupo siya sa kama, sumandal sa headboard at saka inibot ang papel. Binasa niya ang tahimik ang nakasulat doon. Dear Yuri, pasensya ka na kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. May mahalagang bagay lang akong aasikasuhin sa Maynila. Pero huwag ka mag-alala dahil babalik agad ako kapag naayos ko ng lahat. Pangako ko yan. Don't worry too much, my beautiful soul. Kaya mong lahat ng problema. Always remember that I will always with you. I love you, Dre. Itinupi niya ang papel, napalis ng kanyang ngiti. Naghinanakit siya. Hindi man lang nagpaalam sa kanya si Dre. Pagkatapos nitong sabihin na mahal siya nito, pagkatapos nila magsalo sa matamis sa sandaling iyon, parang bula na lang na bigla na lamang ito naglaho. He didn't leave even a trace, not even a number to reach him. Iyon nga siguro ang isang malaking pagkakamali niya. Hindi niya sinikap alamin ang importanteng impormasyon nito. Iyon lang ba ang pagkakamali niya? O baka pati ang lahat na namamagitan sa kanila ay isa ring pagkakamali? Suddenly, she felt scared. Just when she thought she wasn't alone, that moment became the loneliest time of her life. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.